Bilang, Jang, hindi ka nasanay sa mataas na intensity ng trabaho. Ikaw ay buntis. Shuyin, bibigyan kita ng kaligayahan. Pakakasalan mo ako, HMM. Sige, handa ako. Mahal ko ang lalaking ito. Handa akong isakripisyo ang aking karera, at bumalik sa pamilya. Ipinahayag ko, simula ngayon. Ako ay opisyal na aalis sa industriya ng pelikula. Huwag. Si Xiao Chu. Pasensya na. Na-traffic sa daan. Pasensya na at pinaghintay kita. Si Xiao Chu. Magpasalamat ka sa guro. Salamat po, guro. Walang anuman. Dati, ako ang kaibigan ng iyong ina. Mga tagahanga ng pelikula. Alam ko, ang mama dati ay malaking bituin. Ninang, Jang, magtatanong lang ako ng kaunti. Saan ang tatay ni Xiao Chu? Hindi ko pa siya nakitang kumukuha ng bata. Sobrang abala siya. Wala akong oras. Mama, tingnan mo, si Papa. Papa. Mayroon bang, sa paaralan, makinig ka sa nanay mo? Oo. Matagal nang hindi ako niyayakap ng tatay. I share ang contact sa personal na koleksyon. Si Shuyin yan. Hindi mo ba sasagutin? Anong kailangan? Uulan na. Maaari ka bang pumunta sa preschool para sunduin ako at si Xiao Chu? Wala akong oras ngayon. Kung ganoon, may oras ka. Kasama ang ibang bata. Tatay. Siguradong nagkamali ng pagkaintindi si Shuyin. Pupunta ako para ipaliwanag sa kanya. Hindi na kailangan. Sumakay tayo. Hayaan mong lumago si Maoyang. Ito ang sinasabi mong kaligayahan ko noon. Tatay. 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 Huwag kang magpahina. Isipin mo ang kanilang mga pagtataksil sa iyo. Siya ba ang sponsor ni Ate Shuyin? Tila hindi pangkaraniwan ang kanilang relasyon. Pero paano dinala ni Shuyin? Ang mga bata, sapat na. Tatay. 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 Tatay, huwag kang umalis. Xiao Chu. Xiao Chu. Xiao Chu. Xiao Chu, nasaktan ka ba? Bakit nanay? Bakit ayaw sa atin si Papa? Yishuan, bumaba na ngayon. Mag-ingat na baka may makapicture. At i-upload sa internet. Nagiging sanhi ng hindi kailangang issue. Umalis na tayo muna. Sandali, personal ko. Ipapaliwanag kay Shuyin Jia. Jiang Shuyin. Ito ang lahat ng iyong isinuko. Lalaki na minahal ng 8 taon. $90,000. Sabay. Shan ha. 5 na ng hapon. Bakit hindi pa bumabalik ang hipag mo? Nagluluto siya. Tatawagan ko siya. May mga kamag-anak na dumating sa bahay. Hindi mo alam, bumalik ka na lang ng maaga para magluto.
Hindi ako inyong kasambahay. Mama, giniginaw ako. Dadalhin kita sa banyo, Mama. Akala mo sarili mong sikat, parang artista ka pa. Kuya, bumalik ka na. Ito po si. Uuwi na muna kami. Babalik kami sa pagtitipon sa bagong taon. Siya ay si Liu Shining, dating kaklase ko. Sa kolehiyo, at ex-girlfriend ni Yishuan. Ito ang anak ko. Siya ay si Liu Machuan. Tita, kumusta? Tita. Siya ba ay anak sa labas ni kuya ko? Liu Machuan. Anong relasyon niyo? Ako siya. Ama ko, kami ay isang pamilya. Machuan, gaano ko na lang ba sinabihan ka, sa labas? Huwag tawagin si Papa, kasi siya talaga ang Papa ko. Xiao Yishuan, magkasal na tayo ng 8 taon. Ano man ang gawin mo sa akin, kaya kong tiisin. Pero paano mo magagawa kay Xiao Chu, na maging ganito kitigas, at nagdala pa ng ibang babae at bata, pauwi? Shuyin, nagkamali ka ng pagkaintindi. Nabasa si Machuan. Pumunta lang ako sa inyo, para humiram ng mainit na palaygong. Kung hindi ka masaya, aalis na kami agad. Hindi na kailangang umalis. Kaya, gusto mong sumama ako kay Xiao Chu? Sige, naintindihan ko na. Dala mo siya sa paliligo muna. Tungkol dito, ipapaliwanag ko na lang sa iyo mamaya, sila at si Xiao Chu. Kailangan lang pumili ng isang panig. Sino ang pipiliin mo? Hindi kita pinipilit, noong mga panahong iyon sa industriya ng aliwan. Ngayon ay huwag mo rin. Pilitin akong pumili. Ano ang mga nangyari noon? Ipaliwanag mo ng maayos. Mga chismis sa industriya ng entertainment. May isang misteryosong sponsor ka, na nagbigay sa iyo ng maraming resources. Kabilang na ang Best Actress sa Golden Snake Awards. Papa, gusto kong makasama si Chichuan sa pagpasok sa industriya ng pelikula. Gagawa tayo ng pelikula tungkol kay Xiao Chichuan. Para sa pelikula, nawala na ang lahat ng yaman. Bakit mo ginagawa ito? Bilang isang mayamang dalaga, kailangan mo pang magdusa kasama ang mahirap na batang iyon. Agad kang makipaghiwalay sa kanya. Hindi ka sumasang-ayon. Sa buhay ko, tanging pagkain sa Sichuan lang ang pinili ko. Kung ganun, putulin na natin ang ugnayan. Sa labas, huwag mong sabihin ikaw ay tao ng pamilya Liu, tatay. Yung mga iyon ay mga chismis lamang. Yung sponsor ay ako. Sapat na. Hindi ko na isinasama ang iyong nakaraan. Huwag mo ring isama ang akin. Pagtatanggol. Lalo lang akong magiging galit sa iyo. Tatay, nanay. Tatay, nanay. Mama at Papa. Ang init, may lagnat ka na. Si Mama Xiao Chu ay pupunta para maghanap ng gamot. Magtiis ka pa, okay? Mama. Huwag mong gagalawin ang mama ko. Muchuan, anong nangyari sa'yo? Sinasaktan niya ako. Nishuan, nakakatakot ang anak mo. Ang bata-bata pa niya para mangbuli. Humingi ng tawad si Xiao Chu sa kuya. Hindi siya ang kuya ko. Gumugulo siya sa larawan ng nanay niya. Sino ba ang nagsabing hindi maghihiwalay ang nanay mo? Ayaw na nga sa inyo si tatay. Ayaw pa rin niyang umalis kahit makulit. Ito ang tatay ko. Tatay, pakiusap, umalis na kayo. Tatay, tatay. Huwag mong tawagin akong tatay. Si Xiao Chu, pero hindi mo rin siya pwedeng saktan. Talagang ayaw mo.
Sa akin at kay mama. Kung ganun, ayaw ko na rin sa'yo. Si Xiao Chu. Ano ang ginawa niyo sa anak kong babae? Inusok ng anak mo ang anak ko. Inusok ng babae mo ako. Ikaw ang may kasalanan. Yi Xuan. Uuwi na ako. Ihatid mo ako pauwi. Sige, sige, ayos. Xiao Yi Xuan. Si Xiao Chu ay may lagnat. Pwede mo ba kaming dalhin sa ospital? Yi Xuan. Bakit ikaw ang naghatid sa akin at kay Ma Chuan pauwi? Siya ay may lagnat. Si Xiao Chu, Jiang Shuyin. Kailangan pa ng paraan, pero hindi dapat gamitin ang bata. Talagang may lagnat si Xiao Chu. Dalhin mo kami sa ospital. Yi Xuan. Tatay, masakit ang lugar kung saan ako nahulog. Ayos, ihahatid ko kayo pauwi. Xiao Yi Xuan. Salamat sa iyo. Para sa 8 taong pag-teacher ako. Parang isang biro. Tatay. Nagkamali ako. Tatay. Nagkamali ako. Huwag kang matakot. Dad will pick you up. Pwede ka bang manatili mamaya? Hindi. Medyo masama ang pakiramdam ni Xiao Chu. Babalikan ko siya sandali. Ganoon mo siya kamahal. Kahit na siya'y nagtaksil sa'yo, hindi ka pa rin bibitaw. Basta't siya'y umuwi. Ang mga nakaraan, maaari kong kalimutan. Ngunit ang pagkakaroon mo at ni Lu Chuan, talagang nasaktan si Shuyin. May utang ako sa iyo, babayaran kita sa material na bagay. Ngunit, hindi ko maibigay ang pag-ibig na gusto mo. Shuyin, Shuyin. Shuyin. Kuya, naiwan na ang asawa ko. Maaga palang umalis na siya. Maraming bodyguard ang hinanap niya para sundan siya. Nadala na ang mga damit niya. Para lang siyang nakikipag-away sa akin. Hindi tatagal ng 3 araw. Babalik din siya mag-isa. Anong kalokohan ito? Si Xiao Qichuan. Matapang na gagawin ito sa inyo mag-ina. Hindi ko siya palalampasin. Tatay, mahinang usap. Huwag mong gisingin si Xiao Chu. Ipag-utos kay Xiao Yixuan, na agad na pumunta sa City People's Hospital. Ginoong Liu. Kailangan kong pumunta sa City People's Hospital. Bakit? Hindi siya kailanman nagpapakita, hindi malinaw. Pero si Direk Liu ay mula sa isang mayamang pamilya. Palagi siyang tahimik, kahit hindi ko alam kung bakit. Palagi niyang tinutulungan si Xiao. Sa pakikipagtulungan sa amin, siguro ay nakikita niya si Boss Xiao, na gusto pang makipagkita ngayon. Baka ito na ang pagkakataon. Maghanda ng sasakyan, pumunta sa ospital. Oo. Sa mga nakaraang taon, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga makikipagtulungan kay Xiao Yixuan. Palagi kang nasa likod, tumutulong kay Xiao. Oo, pero hindi ko siya nakita, at hindi ko rin siya sinabi na ikaw ang tatay mo. Pasensya na. Tatay. Sa mga nakaraang taon, pinag-alalahanan mo ako. Badong bata. Hindi maganda ang buhay. Bakit hindi mo sinabi kay tatay agad? Wala akong mukha para sabihin. Noong mga panahong iyon, ako mismo, ang lihim na kumuha ng lisensya, at nagpakasal sa kanya. Nandyan na si Ginoong Liu. Bakit nandito kayo? Bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman ang inyong lihim na relasyon? Xiao Yixuan. Tumigil ka.
Si Xiao Chu ay dahil sa mataas mong lagnat, pumasok sa ospital, at umalis ka na lang ng ganoon. Babalik ako para makita si Xiao Chu. Pero ikaw, mag-ingat ka sa harap ni Xiao Chu. Kung gusto mong maging malapit sa ibang lalaki, kailangan mong tiisin. Wala akong kasalanan sa sarili ko, pero ikaw, anong karapatan mong sabihin sa akin? Noong iniwan mo si Liu Shining at ang anak niya, nang iwan mo si Xiao Chu, naisip mo ba siya? Kung hindi ka pa ulit-ulit na ginawa iyon, gamitin si Xiao Chu. Hindi ko siya pababayaan. Hindi ko kailanman ginamit si Xiao Chu. Hindi mo na kailangang maghanap ng dahilan para magbago ang puso mo. Para sa pagbabago ng isip mo. Xiao Yixuan. Magdiborsyo tayo. Ano? Gusto mong magpakasal tayo ulit? Jiang Shuyin. Hindi ko naman sinabi na magpakasal tayo ulit. Bakit ka nagmungkahi? Dahil hindi ka nakarapat-dapat maging ama ni Xiao Chu. Mag-isip ka mabuti. Ngayon, ikaw ay nasa pamilihan. Isang nakalimutang artista. Kung maghihiwalay, sa iyong kakayahan, hindi mo kayang ipaglaban ang aking anak, karapatan sa pangangalaga. Subukan mo. Ginagawa mo ito para sa lalaking ito. Gusto mong makipaghiwalay sa akin. Ako. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka, basta't nasa panig ka niya. Makikipaglaban ka sa akin para sa kustodiya ni Xiao Chu. Sige, subukan mo. Ayos. Ipapakita ko sa'yo, gaano kalayo ang pagkakamali mo. Bukas, dadalhin ko si Shuyin, at si Xiao Chu sa Xiao's. Kailangan mong pumunta, sasama ako. Nasaan si Director Liu? Bakit nandito ang asawa ko at mga anak? Hindi ko alam. Susubukan kong alamin. Gusto kong malaman ang resulta bukas. Oo. Lolo, saan ito? Ito ang kumpanya ng tatay mo. Hindi ka pa nakakabisita dito. Siya. Bawal kaming pumunta sa kumpanya. Ito ang kumpanya ninyo. Ngayon, ipapakita ko sa kanila, sino talaga ang may-ari nitong kumpanya. Ginoong Liu, nandito na ang lahat ng major na stockholders. Kailan ka pupunta? Ngayon. Shuyin, kailangan kong makipagkita sa mga shareholder. Sasama ba kayo ni Xiao Chu? Hindi na. Hindi pa nakakabawi si Xiao Chu. Dadalahin ko siya para magpahinga. Sige. Tara na. Xiao Chu. Tatay. Pasensya na. Noong una, nagkamali si tatay sa pag-unawa sa iyo. Galit ka pa ba kay tatay? Hindi galit, basta't mahal pa rin ako ni tatay at ni nanay. Siyempre, mahal na mahal ka ng tatay mo. Ikaw ay palaging aking munting prinsesa. Ginoong Xiao. Dumating na ang mga shareholders. Dumating na rin si Ginoong Liu. Pumunta ka kay Tito Wang sa lounge para kumain ng merienda. Okay ba? May oras ka pang umatras kung gusto mo. Hindi tayo maghihiwalay. Para kay Xiao Chu, isang pamilya. Kahit na parang magkaiba ang loob. Isang pamilyang walang pagmamahal. Magdudulot lang ito kay Xiao Chu ng mas malaking sakit. Hindi ako magsisisi. Sana hindi ka rin magsisi. Okay. Kahit na nagdiborsyo na, basta't nasa akin ang kustodiya kay Xiao Chu. Hindi ko akalain na aalis siya. Hindi ko siya pinaniniwalaan na handang umalis. Sino yung batang iyon? Bakit siya nakaupo kay Muchuan? Kumakain sa eksklusibong silid pahingahan. Kayo. Sino ang tatanungin? Ako na. Bata. Anong anak ka ng sino? Ako ay anak ng mama at papa. Sino ang mga magulang mo? Ang tatay ko ay si Xiao Qichuan. Ang nanay ko ay si Jiang Shuyin. Ang tatay mo ay si Xiao Qichuan. Ang tatay mo ay si Xiao Qichuan. Hindi ba anak si Xiao Zhang ni Muchuan? Siya ba ang ina niya? Siya ba ang third party na samira sa pamilya? Ang batang ito ay isang ipinanganak na labas sa kasal. Ate Shining, dali ka rito. Ang ipinanganak na labas sa kasal ni Ji Xiao ay dumating na. Pangit, paano nangyari kay Jiang Shuyin? Na biglang pumunta sa kumpanya. Nasa kumpanya ako. Matagal na akong nag-aayos ng mukha. Hindi pwedeng masayang lahat ng ito. Hindi na ako pupunta. Ingatan mo siya ng mabuti. Huwag mong hayaang mahirapan si Chuan. Anak, pumunta ka na sa kumpanya.
May mahalagang misyon ako, ipinasa sa'yo. Ano ba ang nangyari kanina? Si Shining ate pa nga ang nagsabi sa amin, na alagaan ng mabuti ang babaeng ito na anak sa labas. Isang tunay na legal na asawa, nakakaawa talaga. Bakit nandito ka? Ano ang kinalaman mo rito? Dito ka hindi tinatanggap. Ito ang kumpanya ng tatay ko. Ikaw ang dapat umalis. Ayaw kong umalis. Hindi lang kita kukunin sa tatay mo. Lumayo ka. Anong nangyari kay Wuchuan? Anong nangyari kay Wuchuan? Gusto niya akong paalisin, at hindi ako pinapayagang kumain ng merienda. Ang isang illegitimate na anak ay sobrang yabang. Hindi ako illegitimate na anak. Ang tatay ko ay si Xiao Qichuan. Ang nanay ko ay si Jiang Shuyin. Ikaw ay illegitimate na anak. Ang nanay mo ay kabit. Si Xiao Chu, mama. Si Jiang Shuyin. Hindi ko akalain na ikaw nga. Akala ko pa noon na ikaw, ang aking idolo. Hindi ko akalain na pagkatapos mong umalis, ay ganito pala, ang kabit na sumisira sa pamilya ng iba. Ako si Xiao Qichuan. Asawa na legal ang kasal. Si Xiao Chu ay anak sa kasal. Hindi siya illegitimate na anak. Imposible. Kung ikaw ang asawa ni Xiao Zong, paano ako? Hindi pa kita nakikita sa kumpanya. Tama. Si Ate Shining ay may dalang Wuchuan. Madalas siyang pumunta sa kumpanya. Gustong-gusto ni Ginoong Xiao si Wuchuan. Binibili siya ng maraming laruan at merienda. Akala namin hindi tayo pinapayagang pumasok sa kumpanya, dahil nandito si Liu Shining at ang anak niya, Xiao Yishuan. Minamahal mo siya, habang minamahal mo ang ibang bata. Naisip mo ba si Xiao Chu sa bahay? Si Liu Shining ang tunay na third wheel, hindi ako. Ikaw talaga. Kinamkam mo ang tatay ko, at palagi mong inaapi ang nanay ko. Isa kang masamang babae, ang nanay mo ang masamang babae. Tita Zhang, paalisin mo sila. Miss Zhang, pakihinti na lang. Dito hindi ka tinatanggap. Gusto niyo akong paalisin. Paumanhin. Simula ngayon. Ako ang may sabi sa kumpanyang ito. Talaga namang akala mo ikaw si Mrs. Xiao. Nakakatawa. Guardia, paalisin niyo sila dalawa. Ano ang gusto niyo? Bitawan niyo ang mama ko. Bitawan niyo ang mama ko. Si Xiao Chu, mabilis. Hanapin mo si Lolo. Lolo. Ang pinakaayaw ko ay, ang third party na sumisira sa pamilya ng iba, lalo na ikaw, na may dalang anak at nananakot sa bahay. Sabi ko, hindi ako ang third wheel. Kung ayaw niyo maniwala, huwag kayong magsisi. Noon pa man narinig ko na sa showbiz ka, hindi ka malinis, may mga backer ka sa likod. No dati ayaw kong maniwala, ngayon alam ko na. Isa kang walang hiya na third wheel. Ngayon ay araw ng pagpupulon. Lahat ng mga pangunahing stockholder ay darating. Kahit si Director Liu ay dadalo. Bitbit mo ang anak mo, hindi ka babalak magulo. Siguradong ganon. Kung hindi, bakit hindi siya dumating noon? Ngunit ngayon lang siya dumating. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong tumawag kay Xiao Yishuan. Si Ginoong Xiao ay kasalukuyang dumadalaw sa pulong ng mga shareholders. Saan siya magkakaroon ng oras para sa inyo? Kung ganoon, tumawag na lang kay Liu Shining. Tanungin mo siya, kung sino talaga ang asawa ni Xiao Qichuan. Ang taas ng kumpiyansa niya, baka talagang nagkamali tayo. Imposibleng magkamali, kung tama. Ate Shining, anong nangyari kay Shuya? Si Machuan ay anak ni Xiao, di ba? Siyempre. Si Jiang Shuyi, ba ang third party na sumire sa pamilya ninyo? Bagamat mas kilala ko si Shuyi, kaysa kay Yishuan. Pero noong panahon iyon, walang sino man ang makakapagsabi ng tiyak, maaaring mayroong hindi pagkakaintindihan. Liu Shining, may lakas ka bang dumating at sabihin ito ng harapan? Pumunta ka ng isang bata, tao ka pa ba? Naiintindihan ko, Ate Shining, tutulungan ka namin. Tamang-tama ang parusa para sa maliit na third party na ito. Nangangahas ka bang saktan ako? Ikaw ang tinutukoy ko. Ginoong Liu, bumalik ka ngayon. Mayroon ka bang mahalagang anunsyo? Kailan darating si Xiao Yishuan? Tatay, sumama ka na sa akin para iligtas si nanay. Anong nangyari kay nanay? Ninakawan si mama. Bitawan mo ako, huwag mong hawakan. Tita Zhang. Halos matanggal na ang damit niya. Sobra na ba tayo dito? Karapat-dapat naman siya. Gusto ko lang ipakita sa lahat. Ano ang magiging kapalit ng pagiging third wheel? Tigilan mo. Umalis ka dito. Nanay.
Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na mangbuli sa kumpanya? Ginoong Xiao. Si Jiang Shuyin kasama ang bata, ang nagdala dito para mag-eskandalo. Natatakot akong makaapekto sa board of directors, kaya pinapalayas siya ng tao. Siyempre, kayo, na walang dahilan, ay pinaparatangan ng anak ko, na siya ay anak sa labas, at sinasabi pang ako ay kabit, na gustong palayasin kami sa kumpanya. Mali ba ang sinabi ko? Xiao Yixuan, linawin mo sa lahat. Ako at si Liu Shining. Sino ba talaga ang third wheel? Yixuan. Sabi nila, si Mo Chuan ay nakagawa ng gulo. Ano ba talaga ang nangyari? Wala namang malala, mga hindi pagkakaintindihan lang. Mama, hindi ako nagdulot ng gulo. Si Xiao Chu ang sumigaw at nangbuli sa akin. Maaari akong magpatotoo. Nakita namin lahat, si Xiao Chu ang nangbuli kay Mo Chuan. Shuyin, alam kong hindi ka masaya sa akin. Marami tayong hindi pagkakaintindihan. Pero, hindi mo rin maituturo sa bata ang gumawa ng masama. Kilalang kilala ko ang anak ko. Hindi si Xiao Chu ang tipo na mga api. Sinabi ni Xiao Chu sa mama niya, kung ano ang nangyari noon. Gusto akong paalisin ni Liu Machuan sa kumpanya, at gusto pang agawin ang aking obra. Narinig mo ba? Si Liu Machuan ang unang nanakit sa anak kong babae. Sige na, kung wala ng problema, mag-uwian na kayo. Sinong nagsabing mag-uwian na? Xiao Yixuan. Hindi mo pa nasasabi, sino ba talaga ang asawa at anak mo? Tatay. Yixuan. Sa mga nakaraang taon, palagi kong sinasabi kay Machuan, na mayroon siyang masayang pamilya. Pakiusap, huwag mo siyang kasakitan sa oras na ito. Tatay, sabi mo, na tayo at si nanay ay isang pamilya, hindi ako anak na labas. Sino ba talaga ang pangunahing asawa? Siyempre si Ate Ximing. Alam niyo naman ang mga balita tungkol kay Jiang Shuyin. Hindi naman kayo hindi alam. May mga nagpopondo sa likod. Xiao Yixuan, sabihin mo na. Gusto mo bang ipagsama ako kay Xiao Chu? Nagdudusa ng pangalan. Pinagtatawanan ba? Anong ibig sabihin ni Xiao Yixuan? Hindi pa siya darating. Ipapadala ko na ngayon ng tao para magpaalala. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngayon ay nagdaos ako ng kulong na ito, para sabihin sa lahat, isang bagay. Ibibigay ko ang lahat ng aking mga shares. Sa aking anak na babae. Iyon ay asawa ni Xiao Yixuan. Jiang Shuyin. Ginoo Liu, ikaw ang gina ni Ginoong Xiao. Oo. Ginawa ko ito para sa aking anak na babae, kaya ako nag-invest sa Xiao Corporation, noon. Ginawa ko ito upang alagaan ang reputasyon ni Xiao Yixuan. Hindi ko sinabi, ngayon ay malinaw kong sasabihin sa kanya. Ako lang ang nagtatrabaho para sa anak kong babae. Kung mayroon mang gagawin, na ikasasama ng loob sa anak ko, hindi na kailangang manatili ang angkan ni Xiao. Nako, Ginoo San, ang ikalawang asawa ni Xiao at ang illegitimate na anak, may mga nanggugulo na. Ano? Anong nangyari? Kung malaman ito ni Ginoong Liu, hindi ba't mawawasak ang Xiao? Mawawalan na ng saysay ito. Hindi pwede. Huwag niyang malalaman. Isang maliit na bagay sa trabaho. Aasikasuhin ko na ito ngayon. Anong nangyayari? Magulo ang sitwasyon, parehong sinasabi ng dalawang babae na ang isa ay magulo ang sitwasyon. Dalawang babae ang nagsasabi, kabilang sila, sa ikatlong partido. Pumunta ka na kay Xiao Yixuan. Galit na galit si Ginoong Liu. Dapat malaman na napi, ang kanyang anak na babae. Siya ang asawa ni Xiao Yixuan. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo na. Sige. Huwag sabihin ito, sa harap ng bata. Bata. Itinuturing mo lang si Liu Machuan, bilang iyong anak. Ini ba si Xiao Chu ang itinuturing mong anak mo? Oo ba? Tara na, mag-uwian na tayo. Xiao Chu, umuwi ka na muna. Pag uwi mo, magpapaliwanag pa ako sa'yo. Okay, ayaw ko. Xiao Chu, makinig ka. Ayaw kong makinig. Sila ang nananaway sa nanay. Sila ang sira, masamang babae na nakakasira sa pamilya ng iba, at nananakit pa sa nanay. Papa, bakit hindi ka magpaliwanag? Mahirap ang mundo ng matatanda. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Kung hindi ka sisigot, hindi ako aalis. Sige. Ako, Ginoong Xiao. Pwede bang lumapit ka saglit? May mahalagang bagay na ipapahayag. Tatay, mag-aasikaso lang ako saglit. Anong nangyayari? Pinag-utusan ka ni Dongsan. Ipinalabas ni Dong Liu sa meeting, na ibibigay niya lahat ng kanyang shares, sa sarili niyang anak na babae, si Shining po.
Anak ni Dong Liu. Si Shining po. Oo. Sabi ni Chairman Liu na mag-invest sa Xiao. Lahat dahil sa anak niyang babae. Kung ang anak niya ay masasaktan, ipapawalang sala ni Xiao para tuluyang mawala. Siguradong alam ni Chairman Liu na nasasaktan ng anak niya, na-expose na ang pagkakakilanlan. Hindi ko inasahan si Liu Shining, na tahimik na nagbigay sa akin ng ganitong dami, at ayaw pang sabihin sa akin ang katotohanan. Hindi ko na siya dapat baliwalain. Sabi mo, sino ba talaga ang iyong asawa? Asawa ko. Si Liu Shining. Si Liu Shining. Putang ina. Xiao Chu. Dahil inabandona mo ako at ang nanay ko, sa susunod, hindi ka na magagawa. Siya ang tatay ko. Ayaw na rin kita. Huwag malungkot, mama. May lolo ka pa na makakasama. Sige. Punta tayo kay lolo. Shuyin, anong nangyari? Sino ang nangbuli sa inyo? Tatay, tara na. Ayaw ko nang makita si Xiao Chuan. Sige, tara na. Sandali. Pasensya na, Shuyin. Alam kong galit ka sa akin. Pero si Shining ay nagbigay din para sa akin. Marami siyang isinakripisyo. Ano ang isinakripisyo niya para sa iyo? Sabihin mo sa akin. Ang tatay niya ay nasa kumpanya ko. Pinakamalaking aksyonaryo, Liu Quan. Noong umalis siya sa bansa, natagpuan niyang siya ay buntis. Dapat sana ay sinabi niya sa akin. Ngunit nang malaman niyang kami ay magkasama, hindi na niya sinabi. Kaya, nasa ibang bansa siya sa mga nakaraang taon. Mahirap din ang mag-alaga ng bata. Kung nag-aalala ka para sa kanya, maaari mo akong sabihan, maghihiwalay tayo, hindi kita guguluhin. Ngunit bakit mo ako, pinakrito na parang tanga at nililin lang? Bakit mo kailangang maging ganito kitigas sa akin at kay Xiao Chu? Napaka-kriminal. Hindi ko kailanman naisip na makipaghiwalay sa iyo. Si Xiao Chu ay bata pa. Hindi siya pwedeng walang ama. Karapat dapat ka bang maging ama niya? Nasaan ka nung nagkalagnat ang bata? Kailangan kita. Nasaan ka? Pasensya na. Huwag mo nang sabihin yan. Ayaw ko na rin makinig. Mula ngayon, si Xiao Chu at ikaw ay walang anumang relasyon. Ang kasal sa mga nakaraang taon, parang isang bangungot. Noong una, sobrang excited akong mapakasal sa pamilya Xiao, maging asawa ni Xiao Qichuan. Ngayon, panahon na para magising. Bakit ka pa ngayon lang umuwi? Ilang araw ka nang hindi umuwi. Nagapa na naman ang cervical spine ko. Bilisan mo akong masahe. Hipag. Yung bagong damit ko, saan mo ito nilagay? Kailangan ko ito mamaya. Ayusin mo ayon sa listahan. Anong ginagawa nyo? Tigil na, tigil na. Anong ginagawa mo, Jiang Shuyin? Sira ulo ka ba? Magpapakasal na kami ni Xiao Qichuan. Dumating ako ngayon, para mag-ayos ng gamit. Ito lahat ay mga gamit ng Xiao pamilya. Huwag mong galawin. Ito lahat ay akin. Aking ari-arian bago ang kasal. Pera ko ito. Walang kinalaman si Xiao Qichuan. Paano ka naman sa mga nakaraang taon, hindi ka nagtrabaho? Sa bahay ni Xiao, libre ang pagkain at inumin sa mga taong ito. Kahit na maghiwalay na, huwag mo rin isipin na makakakuha ka ng kahit anong bagay. Ito ay, wala akong trabaho dahil ako ay buntis. Noong una, anak mo ang humiling na umalis ako sa industriya. Sa mga nakaraang taon, naglaba at nagluto ako. Nanghalaga sa bata, walang kapalit. Mayroon ding hirap na dinanas. Nahihiya ka pang magsalita. Ilang taon na, nagkaanak ka lang ng paakit, pero buti na lang si Shining. Nagbigay sa akin ng gintong apo. Siya ay talagang mas mahusay ng 100 beses kaysa sa iyo. Kung ganoon, pumunta ka sa anak ni Liu Shining. Nanay, ito, anong nangyayari sa labas? Kailangan ba tayong lumipat? Siya ang dahilan. Siya ang nagdala ng mga tao para manako. Tama. Kinuha ko lang ang mga bagay na sa akin. Ilang bagay na hindi mo pag-aari. Gaano man ito kahalaga, kaya kung bayaran ka. Ngunit kailangan mo bang umalis? Napakahirap ba? May mga bagay
na hindi kayang sukatin ng pera. Ang ganda ng sinasabi mo. Hindi ka lang makapagpalong sa pera, alam mo sa puso mo. Pagkatapos ng debosyo, hindi ka na makakahanap ng sino man na mas mahusay. Kung sino ang hahanapin ko, huwag kayong mag-alala, kahit na maghanap ka pa, hindi mo maipapagawa kay Xiaochu, na tawagin ibang tao na tatay. Kung gusto ni Xiaochu, tawagin mo siya, wala kang karapatang humiling sa kanya. Pagkatapos nating maghiwalay, wala na siyang kaugnayan sa pamilyang Xiao, wala na tayong kinalaman. Ikaw. Wala na. Wala na. Wala na. Bakit lahat ay wala na? Bakit ang dami nang nawala? Siguradong kumuha siya ng sobra nang hindi alam. Hindi pwede. Kailangan kong maghanap. Ginang. Chen. Ginang. Matanda. Pumunta ka sa bodega. Tingnan mo ang aking kayamanan. Tera na. Tera na. Sige. Sige. Nasaan ang aking Ganoderma? Nasaan ang aking ginseng? Nawala na lahat. Sadyang gustong patayin ako ni Jiang Shuyin. Anak, tawagan mo agad ang pulis. Hindi ito kinuha ng ginang. Ang mga gamot na ito, matagal nang naubos. Bakit hindi ka bumili kung matagal nang naubos? Noong dati, ang pagbili ng gamot ay palaging inaalagaan ng ginang. Mga maliliit na bagay na ito, bakit siya ang pinapagawa? Mga gamot na ito, mahirap makuha sa merkado. May halaga pero walang benta. Hindi lang sa pagbili, kundi pati sa paggawa ng gamot. Siya rin ang gumagawa ng lahat. Nanay, nagawa na ang gamot. Inumin mo na habang mainit pa. Ayaw kong uminom. Umalis ka. Araw-araw na lang ito. Ang mapait na gamot. Sinasadya mo ba? Pinapahirapan mo ako, ha? Bigyan mo ako ng gamot na hindi masakit. Mahal ang mga gamot na iyon. Mabisa ang mga iyon. Hindi basta-basta pwedeng palitan. Gaano ba kamahal ang gamot? Hindi ka lang talaga nagmamalasakit. Kaya pala, mga maliliit na bagay. Talagang siya mismo ang gumawa nito. Kaya niyang gawin ito para sa nanay, hanggang sa ganitong antas. Hindi ba't simpleng paggawa ng gamot lang ito? Bakit hindi ka tumutulong sa pag-aalaga kay nanay sa bahay? May trabaho ako. Walang trabaho si Jiang Shuyin. Dapat lang naalagaan niya ang nanay. Ikaw pa ang nagsasabi sa akin. Hindi mo ba't iniiwan mo rin sa kanya ang responsibilidad sa pag-aalaga sa nanay? Huwag na tayong mag-away. Isang pares na anak. Mas mabuti pa ang isang manugang. Noong nakaraan, talagang naging mahigpit ako sa kanya. Ayoko na. Pupunta ako sa kwarto ko. Tingnan kung nawala ang mga alahas ko. Shan. Anong mukha yan? Kakaiba. Nasa mga mamahaling alahas lahat, pero nawala ang aking insenso. Insenso. Mahal ba iyon? Hindi mahal. Miss, gising na. Sobrang antok ako. Natulog lang ako kagabi ng alas 4. Napansin ko na sa mga nakaraang araw. Hindi maganda ang iyong kalagayan. May insomnia ka ba? Oo nga. Sinubukan ko na lahat ng paraan para sa insomnia. Walang silbi ang pag-inom ng gamot. Maaari mong subukan ito. Naghanap ako ng tao para sa customized na insenso na makakatulong sa insomnia at hindi nakakasama sa katawan. Yung insenso ay ginawa ng kapatid na babae para sa akin na customized. Sobrang kuripot, binigay na nga sa akin, dadalhin pa. Ang iyong insenso, ang ginseng ng nanay. Akala ko para sa pamilyang ito, marami siyang ginawa. Kung hindi lang sobrang labis ng kapatid, hindi siya alis, napakawalang puso. Anak, bakit hindi mo na lang si Jiang Shuyin na makumbinsi ulit? Huwag kayong maghiwalay, hayaan siyang makasama si Liu Shining ng maayos. Oo nga, kuya, magaling talagang alagaan ni Jiang Shuyin ang tao. Imposible. Kahit na gusto ni Shuyin. Hindi papayag ang tatay ni Liu Shining. Ang tatay ni Liu Shining ay si Liu Quan, ang pinakamalaking may-ari ng kumpanya. May espesyal na utos, na huwag hayaang magdusa ang kanyang anak na babae. Kaya pala si Liu Shining ay isang dalagang mayaman. Mukhang
Kailangan na nating isuko si Jiang Shuyin. Kuya, kaya bilisan mo na. Dalhin si Liu Shining dito. Hindi natin siya dapat pabayaan. Tama. Kunin mo na ang aking mahal na apo. Ibalik mo na. O hindi. Ako na ang pupunta. Terror na. Ang ganda ng may-ari na ito. Hindi marunong pahalagahan. Sobrang nakakaasar talaga. Mama. Nakikinig ba siya sa lolo? Oo. Si Xiao Chu ay masunurin. Kapag nakita ko siya, naaalala ko ang kabataan mo. Si Xiao Chu ay maninirahan kasama ang lolo sa hinaharap. Okay ba? Si Xiao Chu. Nanay, gusto kong ilipat ka sa ibang preschool. Sang-ayon ka ba, Xiao Chu? Sang-ayon ako. Pero ayaw kong iwanan ang mga kaibigan sa preschool. Pwede nang pumunta si Xiao Chu sa bagong kindergarten para makipagkaibigan. Alam mo ba si Alice? Maraming mga banyagang bata doon. Totoo ba yun? Oo, totoong totoo. Kailan ka ba niloko ng lolo? Sige, pupunta ako. Papa, kailangan mong dalhin si Xiao Chu sa International Kindergarten. Si Alice ba? Mahirap makapasok doon, at hindi na sila tumatanggap ngayon. Ayos lang. Ako si Liu Quan, ako ni Liu Quan. Kailangan nating pumasok sa pinakamagandang paaralan. Maligayang pagdating sa ating mahal na apo na umuwi. Tara, mag-toast tayo. Shuyin. Ihanda mo sa akin ang isang mangkok ng lugaw, Jiang Shu. Umalis na siya. Ginoo. Anong gusto mo? Bigyan mo ako ng isang mangkok ng lugaw na mais. Agad akong gagawin. Ginoo. Nagawa na ang lugaw na mais. Bakit nagbago ang lasa? Masyadong malapot ito. Hindi na ito kasing sarap ng dati. Yung lugaw noon, lahat ay niluluto ni Miss Jiang ng mano-mano. Kung gusto ng Ginoo na inumin ito, tatawag ako kay Miss Jiang para itanong. Huwag na. Pumunta ka na lang sa ibaba. Yishuan. Yishuan, gising na. Bakit ang dami mong nainom ulit? Mag-ingat ka, baka sumakit ang tiyan mo. Bumangon ka at uminom ng kaunting lugaw. Ikaw ba ito? Ikaw ba ito? Miss na miss kita. Shuyin. Jiang Shuyin. Gagawin kong wala kang anuman. Hello. Ginoong Xiao. Alice Kindergarten. Nagsimula na ang enrollment. Gusto ni Director Liu na ilipat ang apo niya. Mag-aaral bukas. Pero nakikita ko na ang proseso ng paglilipat ni Young Master Mu. Hindi pa nasimulan. Naintindihan ko. Ako na ang mag-aasikaso. Shan. Saan si Shining? Sinamahan si Mo Chuan sa paaralan. Pero, parang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Kuya, nainis mo ba siya? Hindi. Ako. Kahapon ng gabi, nagkamali ako. Nakilalanin si Shining bilang si Jiang Shuyin. Hindi nakakapagtaka na hindi siya pumunta para ayusin ang mga papeles sa paglipat. Ito ay paalala sa akin na siya ay nagalit. Nagawa ko na ang mga papeles. Bukas, mag-report ka sa Alice. Maglipat ng paaralan. Maglipat sa Alice. Walang problema, Juan. Alam mo na. Hindi ako magagalit sa'yo kailanman. Mo Juan. Maglilipat tayo sa Alice. Bakit kailangan pumunta roon? Sa Alice Kindergarten. Pero isa ito sa pinakamagandang international kindergarten sa bansa. Ang makapasok dito ay para sa mga mayayaman o may mataas na katayuan. Ang anak niya, si Jiang Shuyin, sa huli ay hindi kasing galing ng anak ko.
Ito ang paligid ng aming preschool. Miss Jang, tingnan ninyo. Nasiyahan po ba kayo? Oo, maganda. May nais pa po ba kayong malaman? O kaya humiling? Gagawin namin ang aming makakaya upang matugunan. Nakikita ko na may iba pang mga magulang ng estudyante sa labas. Direktor, mukhang abala ka ngayon, di ba? Hindi mo kailangang samahan ako palagi. Walang anuman. Sinabi ni Ginoong Leo na dapat talagang alagaan ka. Alagaan ninyo po ng mabuti ang inyong sarili. Walang anuman, maglalakad-lakad muna ako. Sige, sige. Ngayon ay nag-enroll ang direktor. Si Cheng ay kasama ang isang mahalagang tao. Anong mahalagang tao? Na kayang ipaalaga ng direktor ng personal. Si Huayan, ang anak na babae ng mayaman. Anak ba ni Ginoong Liu? Oo, sabi nila, anak ni Ginoong Liu, ay asawa ni Xiao Yixuan. Pwede po bang magparehistro dito? Ikaw po si. Ako si Liu Shining. Asawa ni Xiao Yixuan. Kayo pala si Ginang. Xiao, dahil kay Alice, nakapagbukas muli ng enrollment. Salamat sa inyo. Hindi ko akalain na ang impluensya ni Chuan ay ganito kalaki. Lahat ay para sa mga bata. Kapag pumasok na ang mga bata sa paaralan, kailangan din nating magtipon-tipon palagi. Jiang Shuyin. Bakit nandito ka? Paano mo nagagawa na makita ka kahit saan? Ayaw na sa'yo ni Xiao Yixuan. Tapos, pupunta ka pa rin dito. Walang hiya ka ba? Ginoong Xiao, ito ay ang ex ng asawa ko. Nahiwalay na. Ngunit hindi pa rin makalimot sa asawa ko. Napakawalang hiya. Hindi mo ba akalain na si Yixuan ay makakasama ko sa pag-sign up ngayon? Kaya nga nandito ka, di ba? Akala mo ba pareho lang kayo ng iba? Walang hiya. Nandito ako para mag-enroll ng bata. Sino bang nagula? Si Alice ayaw ng kahit sino, mga pusa at aso. Nag-enroll ka na ba? Maaaring hindi mo alam, bakit si Alice ay nakapasok sa enrollment dahil kay Madam Xiao. Sino ang nagsabi na dahil sa kanya, hindi dahil sa akin? O dahil sa iyo nga? Tama nga. Dahil sa akin. Baliw ka ba? Naalala ko na si Jiang Shuyin. Ikaw yung aktres na gumanap bilang kasintahan. Hi, dati, narinig ko sa mga kaibigan ko sa industriya, na si Jiang Shuyin ay may magandang background. Hindi naman talaga dahil sa kanya. Nagsimula lang ba si Alice na tumanggap ng estudyante? Anong background? Kundi sa tulong ng mga mayayaman. Nanalo na ako laban sa maraming mga nagkalat ng chismis. Gusto mo bang maging susunod? Sino ba ang hindi nakakakilala sa iyong pangalan? May lakas ng loob pero walang katapangan. Mga magulang, dapat kayong mag-ingat. Maging maingat sa isang tao na ginagamit ang pangalan ng inyong mga anak para akitin ang inyong mga asawa. Paano makakapasa ang anak ng ganitong tao? Paano ako makakapasok kay Alice? Hindi ako sang-ayon. Hindi rin ako sang-ayon sa anak kong cute. Anong klaseng bagay yun? Pwede niyo akong insultuhan, pero hindi pwedeng insultuhan ang anak ko. Sobrang lakas mong sumuntok sa akin. Cute na bata, tingnan mo kung paano kita parurusahan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Haburan mo siya ng damit. I-post mo ito online, para makita ng mga dati niyang tagahanga, kung gaano ka-cute ang kanyang idolo. Masamang babae, huwag kang gagalaw. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Jiang Shuyin. Ito ang mangyayari, kung lalapitan mo ako. Tingnan ko kung si Yixuan, pa rin ba magpapakita ng galit, nawalan ka na ng pangalan. Hindi ka makalimutan. Huwag masyadong magpapasobra. Pagkatapos ng klase, lalabas ang mga bata. Gusto kong ipakita sa lahat. Tingnan ko ang anak niya. May mukha pa bang makapasok sa paaralan? Tingnan natin kung kaninong anak ang huli. Hindi makapasok sa Alice. Tigilan mo. Anong ginagawa ninyo? Dito ay sa Alice. Hindi ito lugar para sa inyo. Siya ang unang umatake. Ang babaeng ito ay may masamang pag-uugali. Magulo ang pribadong buhay. Hayaan mong pumasok ang anak niya sa Alice. Hindi ako kampante. Gusto kong makipagkita sa director ninyo. Para masaya ang pag-aaral ng anak ninyo. Lahat ng kagamitan sa aming preschool. Lahat ay na-upgrade. May malasakit na. Pondo ito ni Ginoong Liu. Siya ang pinaka mahal na lolo ng ako. Kaya tayo, maglakad pa pasulong ng aming paaralan. Napakataas ng antas ng seguridad. May mga hakbang sa seguridad sa labas ng paaralan. Bitawan mo ako. Anong nangyayari? Sige na. Jiang ay tinutulan ng mga magulang. Hindi pinapayagan ang kanilang mga anak na makapasok. Ano? Pasensya na, Ginoong Xiao. Ang iyong asawa ay nasaktan.
Hintayin mo na dumating ang punong guro, malalaman ninyo, na totoo ang sinasabi ko. Peke pa rin. Pagdating ng asawa ko, malalaman mo na, kung paano isulat ang salitang kamatayan. Asawa. Asawa ko. Paano siya naging siya? Asawa, dumating ka na rin. Ninakaw ako ng tao. Sino ang pumatay sa'yo? Siya yun, Jiang Shuyin. Siya at si Miss Liu. Nagkaroon sila ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Sabi ko lang ng ilang salita sa kanya. Bigla siyang pumunta at sinuntok ako. Kailangan mong ipaglaban ako. Magbabayad tayo ng utang. Pagdating ng mga tao ko, sabay-sabay nating bayaran. Magtiwala ka. Sa bawat isa na narito ngayon, hindi ko palalampasin. Ang aming direktor at si Xiao ay malapit nang dumating. Si Xiao Yishuan ay darating. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng makipagkita kay Jonan. Dugo. Dumudugo siya. Tawagan mo na ang ambulansya. Gumising ka. Tawagan mo na ang ambulansya. Gumising ka na. Shuyin. 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 Tawagan mo ang ambulansya. Shuyin. Maging okay din ito. Xiao Chu. Alagaan mo siya. Labanan mo lang. Mukhang hindi pa rin makaalis si Xiao Yishuan sa kanyang ex-asawa. Sino ang nagpadala sa'yo dito? Umalis ka. Bakit ganyan ka kamalamig? Ako ang tunay na ama ni Muchuan, ng kanyang anak. Tumahimik ka. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito sasabihin kan inuman. Masaya rin akong makita si Bunjo na magmana ng yaman ng pamilya Xiao. Kaya't lumayo ka sa amin. Huwag kang magpakita sa harap namin. Kung mahuli ka ni Xiao Qichuan, tapos na tayo. Ito ay isang magandang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Si Jiang Shuyin ngayon, nasa operating table na negang iligtas, basta't maalis natin si Xiao Chu. Siya na ang magiging nag-iisang anak ng pamilya Xiao. Hindi pwede. Paano kung mamuli tayo? Sa yaman, may panganib. Makinig ka sa akin, basta't lumikha tayo ng isang aksidente. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat nakipag-away kay Shuyin. Noon pa man. Kailangan mong bumangon. At si Xiao Chu. Nasa ospital si Shuyin ngayon. Nasaan si Xiao Chu ngayon? Xiao Chu, Xiao Chu. Bunting, papel, bato. Papel. Ano? Nasa ospital na. Yung gago ni Xiao Yishuan. Sabihin mo, agad siyang paalisin sa Xiao Corporation. Gusto kong ipasara siya sa buong industriya. Si Xiao Chu, may kailangan lang gawin si Lolo. Maging mabait ka at manatili sa bahay. Okay, Lolo, namimiss ko si Mama. Pwede bang pabalaykan si Mama para makasama ako? May ginagawa si Mama ngayon. Maging mabait ka, Xiao Chu. Pag natapos na si Mama, uuwi na siya. Sige. Tatay, nasaan ka? Pwede bang dumaan ka para kunin ako at dalhin sa nanay? Xiao Chu, nasaan ka ngayon? Nasa kalsada ako. Mag-isa ka ba? Huwag kang gumalaw, dadating si tatay para kunin ka. Tatay, gising ka na. Anong nangyari sa akin? Buntis ka ng 2 buwan. Hindi nakuha ang bata. Mabuti na rin na hindi nakuha ang batang ito. Marahil ay talagang hindi ka dapat nandito sa mundong ito. Huwag kang malungkot. Tutulungan ka ng tatay mo. Inutusan ko na palayasin si Xiao Yishuan mula sa Xiao. Isasara siya sa buong industriya. Xiao Chu, bakit ka nag-iisa dito sa labas? Miss ko na si Mama.
Tay, dalhin mo ako para makita. Si Mama, okay lang ba? Busy si Mama ngayon. Pagkatapos ng ilang araw, dalhin kita para makita siya. Okay, gusto ko na talagang pumunta ngayon. Mas mabuti pang dalhin na lang siya pauwi. Sige. Mama. Tulungan mo akong alagaan si Xiao Chu ng ilang araw. Nasaan si Jiang Shuyin? Ayaw na ba niyang magkaanak? Na-hospital si Shuyin. Huwag mo na sabihin kay Xiao Chu tungkol dito. Bakit siya na-hospital? Nakipag-away na sa ibang mga magulang. Sobrang tindi, sasabihin ko na, siya ay isang taong hindi mapakali. Nanay, nasa ospital na siya, huwag nang magsalita. Hindi maganda, Ginoong Xiao. Pinalayas ka na sa Xiao Corporation. Ano? At buong industriya ay nagpatupad ng ban. Anong nangyari? Utos ni Ginoong Liu. Sinasabi na pinabayaan mo ang kanyang anak na babae, at nailipat na ang mga bahagi, ng maaga. Inaasahang ngayong gabi lahat ng bahagi, ay may ilipat sa pangalan ng ginang. Sige, naiintindihan ko na. Anong nangyari? Pinalayas ako sa pamilya Xiao. Bakit? Sino ang makakapagpalayas sa iyo sa pamilya Xiao? Ang binan ko. Siguro dahil nakita niya akong nag-aalaga kay Shuyin, at dinala ko si Xiao Chu pauwi. Naiinis ka na ba? Sige, ay alis mo na si Xiao Chu. Sabihin mo sa iyong biyanan. Hindi pwede, nasa ospital pa si Shuyin. Sa huli, anak ko pa rin si Xiao Chu. Ikaw na ang makipag-usap kay Shining. Sabihin mo sa tatay niya. Sasabihin ko. Tay, tungkol sa pagpasok ko sa ospital, hindi mo sinabi kay Xiao Chu, di ba? Hindi ko sinabi. Pero palagi siyang nag-iingay na gusto kang makita. Tawagan mo na siya agad. Bakit hindi makontak? Nako, Ginoo Joe, nawala si Xiao Chu. Nawala ang bata. Bakit siya nawawala? Nagsumbong na ba kayo? Paandarin ang lahat. Sabay-sabay nating hanapin. Tatay. Anong nangyari? Si Shuyin ay sobrang mahina ngayon. Huwag na siyang pasanin pa. Ang mga bagay sa kumpanya. Magpahinga ka muna. Aasikasuhin ko ito, tatay. Tatay at nanay. Tatay, nanay. Tatay, nasaan ka? Nasa labas ako, may ginagawa, naliligaw ako. Sobrang taas dito. Natatakot ako. Tatay, bumalik ka na agad. Tatay, gusto ko ng pinakabago, laruan ng Ultraman. Okay, ngayon, dadalhin kita mamili. Si Xiao Chu, makinig ka. May ginagawa talaga ako ngayon, sasamahan kita bukas. Yi Xuan, bakit mo naisip yan ngayon? Kasama ako at ang anak ko maglaro. Kung hindi nyo kami samahan, magagalit na si Lolo. 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 Gusto ko ng laruan. Sige. Bibilhin na natin ngayon. Tara na. Kailangan ng tatay na makasama ang kanyang bagong pamilya. Wala na ako sa kanya. Kailangan kong tumawag kay nanay. Si Xiao Chu, nanay, pakiusap, tulungan mo ako. Si Xiao Chu, nasaan ka na ngayon? Hindi ko alam kung nasaan ako. May tao ba sa paligid mo? Walang tao, walang kahit isang tao. Ipakita mo sa akin ang paligid. Ipakita mo sa akin. Sige, Xiao Chu, huwag kang gumalaw. Nandito si Mama para iligtas ka. Xiao Chu, Xiao Chu, Mama, naubos na ang baterya ng relo. Hello, Itay. Katatapos lang tawagan ako ni Xiao Chu. Nasa isang mataas na lugar siya. Walang kahit isang tao sa paligid. Mabilis na tumawag ng pulis. Naka-alert na ako. Shuyin, huwag ka munang mag-alala. Paano ako hindi mag-alala? Si Xiao Chu mag-isa lang. Paano siya nandyan? Dinala siya ni Xiao Qichuan. Tumawag ka kay Xiao Qichuan. Xiao Qichuan, tanungin mo siya kung nasaan si Xiao Chu. Sige. Nahuli na kita. Gising ka na. Nasaan si Xiao Chu? Si Xiao Chu, kasama siya ng nanay ko. Nagsisinungaling ka. Wala siya sa bahay ng Xiao. Xiao Lishuan, wala akong pakialam kung nasaan ka ngayon. Ano man ang ginagawa mo. Sandali lang.
Hanapin mo si Xiao Chu. Sabi ko na, nasa bahay si Xiao Chu. Kung gusto mong makasama siya, pumunta ka sa bahay. Pagkatapos mong matapos, tatawagan kita. Putang ina. Hintayin mo si Mama. Siguradong mahahanap ka ni Mama. 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 Anong ingay-ingay? Hindi ba't ako'y natutulog ng tanghali? Nasaan si Xiao Chu? Sabi ni Xiao Qichuan, nandyan lang siya sa bahay. Dalhin mo ako sa kanya. Nasa labas siya kasama ang mga bata. Bakit ka nagmamadali? Babalik din siya mamaya. Saan siya naglalaro? Kailangan ko siyang makita ngayon. Saan siya naglalaro ngayon? Paano ko malalaman? Ang liit-liit niya. Paano mo siya pinapayagang lumabas mag-isa? Na walang kasama ang yaya. Sinisisi mo ako. Kung kaya mo, ikaw na lang ang magdala sa kanya. Basta't hindi mo alam kung anong gagawin buong araw. Kahit hiwalay na, hindi ka pa rin mapakali. Alam mo lang, sinisira mo ang bagong pamilya ng anak ko. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Basta ngayon, hanapin mo si Xiao Chu. Kung hindi mo mahanap si Xiao Chu, hindi ko kayo patatawarin. Pamilya Xiao, nasaan siya? Anong masamang mangyayari kay Xiao Chu? Nag-video call kami ni Xiao Chu. Tingnan mo siya sa isang estrangherong lugar. Napakataas at delikado. Nakipag-video call ka na sa kanya. Diretsong tanungin mo siya kung nasaan siya. Hindi ba't okay na iyon? Hindi niya alam kung nasaan siya. Walang tao sa paligid. Tumawag ka. Sige na, sige na. Tatawagan ko lang sandali. Hello, Ate Hong. May nangyari ba kay Xiao Chu at sa apo mo? Wala eh. Si Xiao Chu at ang apo ko, naglalaro pa sa kalagitnaan. Sama kay Muchuan, umalis na sila. Sige, sige. Salamat talaga sa'yo. Naglalaro sina Xiao Chu at Muchuan. Huwag kang mag-alala, okay na sila. Tawagan mo si Liu Shining. Gusto kong malaman kung nasaan si Xiao Chu. Hindi na ako tatawag. Hindi ka ba gagamit ng sapatos? Ako na ang gagamit. Huwag mong istorbohin si Liu Shining. Kung mapapag-alitan siya, maaapektuhan ang relasyon niya sa anak ko. Hindi ako titigil sa iyo. Yung relasyon ng anak mo, mas mahalaga pa kaysa buhay ng apo mo. Hindi ka ba tatawag? Ako na lang ang tatawag. Ibalik mo sa akin ang cellphone. Ibalik mo sa akin ang cellphone. Pagod ka ba? Hindi pagod, gusto ko pang maglaro. Maglaro ka na, nandito si Papa para samahan ka. Shining, alam ko na. Maraming hindi pagkakaintindihan si Bianan sa akin. Mga bagay na hindi maganda ang nagawa ko. Sisikapin kong itama ito. Pwede ka bang? Hello. Anong kailangan mo sa akin? Nandito ako ngayon sa bahay ni Xiao. Wala si Xiao Chu. Sabi ng nanay, kasama si Xiao Chu si Muchuan. Ibigay mo sa akin ang numero ni Liu Shining. Kailangan kong hanapin si Xiao Chu. Hindi kasama si Xiao Chu si Muchuan. Paano mo nalaman? Kasama mo ba sila? Di ba? Nasaan kayo ngayon? May problema ka? Sabihin mo na lang kapag nakabalik na ako. Tinawagan ko si Xiao Chu kanina. Sigurado siyang ligtas. Walang magiging masama. Mag-alala ka lang. Hindi na ako makapaghintay. Hindi pa alam kung buhay o patay ang anak mo. Kung may konsensya ka pa, hayaan mo si Liu Shining. Naibigay si Xiao Chu. Ano ang kinalaman nito kay Liu Shining? Talagang nababaliw ka na. Pati sarili mong anak sinisisi mo. Nawawala ba si Xiao Chu? Bakit hindi ka nalang pumunta kay Xiao Chu? Walang kailangan mag-accompany sa amin. Ginawa na niya ito, ng maraming beses. Noong hindi pa sila naghiwalay, sinubukan niyang lahat para makauwi ako. Xiao Qichuan. Nahanap mo na ba si Xiao Chu? Anong balak mo? Huwag istorbohin si Liu Shining at ang anak niya. Ibalik mo sa akin ang cellphone. Huwag mong isipin na makakapunta ka. Sa mga problema ni Liu Shining at ng kanyang anak, hindi lang ako hahanap, kundi ipapabayad ko sila. Liu Shining. Saan mo dinala si Xiao Chu? Ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Anong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Kinuha siya ni Shi na dala. Sabihin mo agad sa akin. Nasaan si Xiao Chu? Kung hindi kita palalampasin. Talagang hindi ko alam kung nasaan si Xiao Chu. Si Xiao Chu sa uli ay kasama mo. Sabihin mo, nasaan siya? Sapat na. Xiao Chu, hahanapin ko siya. Huwag kang magwala dito. Hindi mo dapat siya dalhin nang walang pahintulot. Magwawala ba ako? Dalhin mo siya. Hindi mo naman siya pinapansin. Maging mabuting tatay sa iba. Ako. Sige, pupunta na ako ngayon. Mukhang nahanap na ni Xiao Chu. Sabi ko naman, okay lang siya, di ba? Nahanap na rin siya.
Buhay o patay. Hindi kaya manghuli si Joe Nanshin. Kung mahuli siya, poet reading, may bibigay niya ako. Poet reading. Anong sinasabi mo? Bakit parang wala kang isip? Iniisip ko kung ligtas si Xiaochu. Siyempre, walang problema. Bakit hindi? Tayo magkasama pumunta, hindi pwede mamaya. Nakalimutan mo, kailangan nating pumunta sa hapon na pagpupulong ng mga shareholder. Hindi ako pwedeng mahuli. Kailangan kong mag-iwan ng magandang impresyon sa tatay natin. Anong tatay? Nananatili pa rin siyang nagtatago para maprotektahan ang aking dangal. Talagang masigasig siya sa pag-iingat. No, walang problema. Punta na tayo maglaro. Natutukoy na ang lokasyon ni Xiaochu. Nasa building na ito. Mama, kailan ka pupunta dito para hanapin ako? Malaki dito. Nasaan ba talaga si Xiaochu? Xiaochu. Nanay, kailan ka darating? Xiaochu, huwag kang gagalaw. Pupuntahan kita ni nanay. Huwag kang gagalaw. Magaling, Xiaochu. Dahan-dahan mong ibigay ang kamay mo. Xiaochu. Tatay, walang problema. Nahanap ko na ang pinakamahusay na doktor. Siguradong gagaling si Xiaochu. Kung sakaling may mangyari si Xiaochu, kung sakaling may masamang mangyari, ayoko na ring mabuhay. Kung mangyari sa'yo, paano na si Papa? Si Xiaochu ay dinala ng isang taong nagngangalang Joe Nanhang. Sino si Joe Nanhang? Si Liu Shining ay ang ex-husband niya sa ibang bansa. Dahil nagdeklara siya ng bankruptcy, bumalik siya sa bansa. Sila ay nanggahasa. Doktor, kamusta na ang anak kong babae? Pasensya na, hindi ko siya nailigtas. Shuyin. Maaari ba akong makakita kay Xiaochu sa huli? Xiaochu. Pasensya na. Siyang nagdulot ng problema sa iyo ang nanay. Hindi ikaw ang may kasalanan kay Xiaochu. Sila Xiao Yixuan at Liu Shining. Xiao Yixuan, Liu Shining. Masaya ba? Masaya ba? Tatay, itaas mo pa ng kaunti. Mag-amang mahilig maglaro. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Hindi ko alam. Bigla akong sumasakit ang puso. Parang may nararamdaman ako. Nawala sa akin. Mahalagang bagay din. Pagod ka na siguro sa paglalaro. Mas mabuti pang diretsuhin na natin ang kumpanya. Gusto kong tumawag kay Shuyin. Tatanungin ko ang tungkol kay Xiaochu. Kung may problema si Xiaochu, si Shuyin kanina pa. Tumatawag para magalit. Wala pang tumawag ngayon. Ibig sabihin, okay lang. Mas maganda kung pupunta na tayo sa opisina. Huwag ka malate sa shareholders meeting. Sige na. Patay na ang anak ko. Pero sila, naglalaro pa rin ng masaya. Punta na tayo sa opisina. Gusto kong ipasama sila sa libingan. Hindi ko akalain na ganito katindi si Ginoong Liu. Talagang nais niyang i-blacklist si Ginoong Xiao. At inilipat pa ang mga shares sa kanyang anak na babae. Talaga namang si Ginoong Xiao. Bakit niya pinabayaan ang napakabait na asawa? Bakit pa siya naghahanap ng kalaguyo? Hindi ba't parang hinahanap niya ang kanyang kapahamakan?
Son Dong, Joe Dong, kumusta kayong lahat? Ngayon ay ang general meeting ng mga shareholder, Gong Xiao. Hindi ba hindi angkop na magdala ka ng isang tao mula sa labas? Hindi siya outsider, siya ay anak ni Director Liu Shining. Gong Xiao. Talaga, napakabiro mo. Anak na babae ni Ginoong Liu. Asawa mo si Jiang Shuyin, di ba? Anong sinabi mo? Pagkatapos ng araw na ito, si Xiao Yishuan ay pinalaya sa kumpanya. Ang Xiao Corporation ay magiging Jiang Corporation. Paano magiging ikaw ang anak na babae ni Ginoong Liu? Hindi ba dapat si Liu Shining? Akala mo talaga na si Liu Shining ay anak ng tatay ko. Apelyido mo ay Jiang. Kinuha ko ang apelyido ng nanay ko. Nakamali ako ng tao. Shuyin, maari kong ipaliwanag. Akala ko lagi, si Liu Shining ay anak ni Liu Dong. Kaya naman ganito siya sa akin. At kay Xiao Chu, napakawalang puso. Pasensya na, dapat ikaw ang humingi ng tawad, hindi ako, kundi si Xiao Chu. Hihingi ako ng tawad kay Xiao Chu. Wala nang pagkakataon. Hindi mo na muling makikita si Xiao Chu. Ang sampal na ito ay para sa pagwasak mo sa aking pamilya at sa pagkawala ni Xiao Chu ng kanyang ama. Ang sampal na ito ay para sa pakikipagsabuatan mo kay Zhou Nanxing sa pagbukod sa aking anak na babae na naging dahilan ng kamatayan ni Xiao Chu. Anong sinasabi mo? Wala ka ng buhay. Ikaw ang may kasalanan. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang pumatay kay Xiao Chu. Paano naman mamamatay si Xiao Chu? Ninanakaw mo ako, di ba? Sana nga, niloloko lang kita. Lahat ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang nagdala kay Xiao Chu. Kaya sina Liu Shining at Zhou Nong, nagamit na pagkakataon para saktan si Xiao Chu. Anong sinasabi mo? Hindi ko kilala. Sino si Zhou Nong? Nagsabuatan kayong kidnapin si Xiao Chu, para sa sariling anak. Na si Liu Machuan, upang agawin ang yaman ng pamilya Xiao. Ginoong Liu. Ikaw si Ginoong Liu. Tatay ni Shuyin. Tama. Ako ang sinasabi mong sponsor ni Shuyin. Siya ang kanyang ama, lolo ni Xiao Chu. Totoo ba ang sinasabi nila? Si Muchuan ay hindi anak ko. Pinabuhat mo si Xiao Chu. Talagang hindi ko alam. Walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Xiao Chu. Yishuan, maniwala ka sa akin. Umalis ka. Mahal na mahal. Nag-aya mo ako ng matagal. Shuyin. Si Xiao Chu ay nagtatawa ngayon. Pupunta ako para humingi ng tawad sa kanya. Ako. Alam ko na pinapahamak mo ako. Buhay pa si Xiao Chu, di ba? Sa buhay mo. Hindi ka nakarapat-dapat na makita siya. Ginoong Liu, maaari kong isakripisyo ang lahat. Nakiusap ako sa iyo, pahintulutan mo akong makita si Xiao Chu. Kalimutan mo na ang pag-asa mo. Sa buhay ko, ang pinakinasisisi ko, ay hindi kita pinatay noon, dahil pinahamak mo ang buhay ng anak ko. Tatay. Tara na tayo. Shuyin. Pakiusap, huwag kang magalit. Hayaan mong makipagkita kay Xiao Chu. Nung tumawag si Xiao Chu sa'yo, nasaan ka? Kasama mo si Liu Shining at anak niya. Pinapayagan mong mag-isa siya, nakatrapik sa mataas na lugar, nag-iisa, natakot at naghintay ng 5 oras. Ang totoong pumatay sa kanya ay ikaw, Xiao Yishuan. Si Xiao Chu ay hindi kailanman magpapatawad sa'yo. Ako rin. Hindi talaga ako kasali. Pagsasangkot kay Xiao Chu, si Zhou Nanxing lang ang gumawa nito. Wala akong kinalaman dito. Liu Shining, huwag ka nang magpalusot. Inamin na ni Zhou Nanxing ang lahat ng mga ito. Ikaw ang utak. 7 taon ang simula. Xiao Yishuan, sana'y ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nasa ganitong sitwasyon. Sobrang mahal kita. Ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Pero ang iniisip mo lang ay si Jiang Shuyin. Pinatay mo pa ang anak ko. At may lakas pa ng loob na suruan ako. Kasalanan ko lang na hindi ko nakilala ang tao. Na nakilala ko si ikaw, ang mapanirang babae. Huwag.
Gumagawa ka ng masama ng buong puso. Sinira ang aking pamilya. Sinasaktan ang aking anak na babae. Dapat ay inisip mo na magkakaroon ng ganitong araw. Si Xiao Chu ay napaka-inosente. Napakabata pa niya. Paano mo nagawa yan? Si Xiao Chu ay hindi ko pinatay. Lahat ay kasalanan ni Zhou Nanxi. Wala akong kinalaman dito. Magsimula ka nang umalis. Ayokong makulong. Xiao Chu, naghiganti na ang mama mo para sa'yo. Nasa langit ka na. Maaari ka nang magpahinga. Tatay. Umalis si Xiao Chu. Pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay ko. Shu Yin, huwag mong sabihin yan. Laging nandito ang tatay mo. Siguradong ayaw ni Xiao Chu na makita kang ganyan ang kalagayan. Sobrang miss na miss ko si Xiao Chu. Kung sana maaga kong nalaman kung nasaan siya, sana ayos na sana. Hindi ito ang iyong kasalanan. Si Liu Yixuan ang may kasalanan, at sina Liu Shining. Kailangan mong bumangon, para kay Xiao Chu. Magsimula muli ng buhay para sa sarili. Alam ko. Tiyak na gagawin kong mabuti ang sarili ko. Hindi ko bibigmin si Xiao Chu. Ngunit ang sakit sa puso ko. Talagang mahirap mawala. Tuwing naiisip ko si Xiao Chu, parang nahihirapan ang puso ko. Hihingal na ako. Alam ni Papa na nahihirapan ka. Ngunit mayroon ka pang Papa, at marami pang nagmamalasakit sa iyo. Si Xiao Chu ay nanonood sa iyo mula sa langit. Siyempre, nais niyang mabuhay ka ng masaya at masigla. Kailangan mong alagaan ang sarili mo, para kay Xiao Chu. Sa mga taong ito, bukod kay Xiao Chu, wala na akong iba. Kapag wala na siya, ano pa ang magagawa ko? Meron ka pang kumpanya. Pwede mong ilaan ang lakas sa pagtatrabaho. At saka, pwede ka rin gawin ang ilang mga gawaing kawang-gawa, tumulong sa mga katulad ni Xiao Chu na mga bata. Si Xiao Chu ay nasa langit, mararamdaman din ang iyong pagmamahal. Si Xiao Chu, nandito na si Mama para sa iyo. Nandyan ka ba? Maging maayos ka. Sobrang miss na kita, Mama. Xiao Chu. Patawad, hindi kita nasaktan. Bakit ka nandito? Wala kang karapatang nandito. Si Xiao Chu ay namatay dahil sa'yo. Hindi ka pa ba nasiyahan? Shu Yin. Alam kong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero talagang gusto kong makita si Xiao Chu. Gusto kong mapatawad ang aking pagkakamali. Kahit na kaunti lang. Mapatawad. Anong gagawin mong pangtapat? Patay na si Xiao Chu. Gagamitin mo ang buhay mo. Alam ko. Hindi mo ako mapapatawad. Hindi ko rin magagawa. Kaya umalis ka na. Huwag ka na muling magpakita dito. Alam kong hindi ako karapat-dapat humingi ng tawad sa'yo. Gusto ko lang pumunta sa harap ng puntod ni Xiao Chu at makipag-usap sa kanya ng taos-puso. Kung alam ni Xiao Chu sa kabilang buhay, hindi rin niya gugustuhin na makita kang malungkot. Umalis ka na. Sige. Aalis na ako. Simula ngayon, ako na ang magiging responsable sa kumpanya. Yung mga nangyari noon, ay naging kasaysayan na. Sana'y makasama ko kayong lahat, para maibalik ang kumpanya sa tamang landas. Huwag mag-alala, Ginoong Jiang. Gagawin namin ito. Suportahan ka namin. Huwag mag-alala, Ginoong Jiang. Tiyak na susuportahan ka namin. Ginoong Jiang, noon, ako'y hindi nakilala ang tunay na halaga, at nagkamali sa inyo, at nagawa ko pa ang labis na bagay. Parusahan niyo ako. Ang mga nakaraan ay nakaraan na. Sana'y magtrabaho ka ng maayos mula ngayon, at huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali, Ginoong Jiang.
Mag-alala kayo, sisikapin kong magtrabaho ng gusto. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong pag-unawa. Noong nakaraan, nalinlang ako ni Liu Shining. At nakagawa ako ng maraming bagay na nakasakit sa inyo. Nais niyo pa rin bang patawarin ako? Bawat isa sa kanyang sariling paraan. May kontribusyon ka sa kumpanya. Hindi ako basta-basta magpapalayas ng tao. Hindi na kailangang sabihin pa. Ngayon, pag-uusapan natin ang susunod na plano ng kumpanya. Gong, sa palagay ko, pwede nating palakihin pa ang investment sa pag-develop ng bagong produkto, maglunsad ng mas mapagkumpetensyang produkto, buksan ang mga bagong merkado. Magandang suhestyon ito, ngunit kailangan din nating bigyang pansin ang pananaliksik sa merkado upang maunawaan ang pangangailangan ng mga mamimili. Tinitiyak ang aming mga produkto ayon sa takbo ng merkado. May iba pa bang ideya ang lahat? Anak, ano na ang gagawin ngayon? Wala na ang kumpanya. Nasa kulungan na rin si Lin Shining. Paano na tayo mabubuhay? Kuya, sana'y ikaw ang may kasalanan. Kung sana'y inalagaan mo ang hipag, at si Xiao Chu, hindi sana ito nangyari. Kung sana'y kayo noon, ay inalagaan si Shuyin at si Xiao Chu, hindi sana umabot ang mga bagay, sa ganito ngayon. Tama. Si Jiang Shuyin ngayon ay, ang may-ari ng Jiang. Pumunta ka sa kanya at humingi ng tulong. Baka sakaling, dahil sa nakaraan, ay matulungan tayo. Paano niya ako mapapatawad? Sobra akong naging masama sa kanya at kay Xiao Chu. Ginawa ko ang maraming labis na bagay. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Anak, ibitin mo na ang pride mo, at kausapin mo siya ng maayos. Ngayon, wala na talaga tayong ibang paraan. Hindi pwedeng ganito na lang ang pamilya Xiao. Kuya, tama ang sinabi ni Mama, subukan mo na lang. Baka sakaling makita ng asawa ang mga nakaraan, at matulungan tayo. Hinahanap ko si Jiang Shuyin. Sabi ni Jiang, ayaw kanyang makita. Umuwi ka na. Shuyin. Nadala mo na ba ang mga gamit ni Xiao Chu? Nakuha na ba lahat? Mga guhit na ginawa niya para sa akin noon. Nasaan na yung regalo ko sa kaarawan? Anong karapatan mong isipin? Nakarapat dapat ka pa sa regalo ni Xiao Chu. Shuyin. Alam ko talagang nagkamali ako. Hindi ko nakita. Huling pagkikita ni Xiao Chu. Isipin mo na lang na nagbibigay ka sa akin ng alaala. Pakiusap. Ibigay mo sa akin ang bagay. Okay lang ba? Sa kabila ng lahat, ako pa rin ang tatay ni Xiao Chu. Dahil sa pagiging tatay mo na ito, si Xiao Chu ay palaging 8 taong gulang lamang. Alam mo ba kung gaano siya kasakit nang umalis siya sa huli? Napakasakit ba? Pasensya na. Ano man ang parusa mo, okay lang sa akin. Ngunit, maaari bang kunin ang mga bagay ni Xiao Chu? Bigyan mo ako, okay? Hindi. Gusto kong mawala si Xiao Chu sa mundo mo. Hindi mo na siya mahahanap, wala nang bakas na naiwan. Gusto kong iparamdam sa'yo na mamumuhay ka sa pagkakasala habang buhay. Shuyin. Xiao Chu. Talagang miss na miss ko kayo. Sobrang bobo ko lang. Masyado akong nagmamayabang. Kaya niyaya kong isara ang kaligayahan ng mag-isa. Tatay. Suriin ulit ng lahat ang mga detalye ng plano. Mahalaga ang kick-off meeting ng proyekto sa susunod na linggo. Napakahalaga. Ginoong Jiang, tungkol sa bahagi ng marketing, may ilang katanungan pa. Mahalagang balita mula kay Jiang. Si Liu Shining ay malalabas na sa susunod na linggo. Lalabas na siya. Hindi naman ito magiging malaking issue. Mag-focus muna tayo sa trabaho. Jiang Shuyin, hindi kita palalampasin. Ginoong Jiang,
Kakatanggap lang ng balita, si Liu Shining ay nakalabas na sa kulungan. Madalas na nakikipag-ugnayan sa mga taong hindi kilala. Ang kanyang mga kilos ay kainahinala. Dapat nating bantayan ang kanyang mga galaw. May bagong sitwasyon, iulat agad. Ipagbigay alam sa Departamento ng Seguridad. Palakasin ang seguridad ng kumpanya at ng aking tahanan. Nakahanda na ba ang lahat? Sa pagkakataong ito, kailangan kong ipaghiganti si Jiang Shuyin at siya'y magbayad. Nakahanda na lahat. Pero sigurado ka bang gagawin mo ito? Wala ka bang iniisip para kay Muchuan? Si Muchuan ay dinala sa ampunan. Nawala na sa akin ang lahat. Ngayon, gagawin kong mamatay si Jiang Shuyin. Shuyin. Narinig ko na nakalabas na si Liu Shining. Kailangan mong mag-ingat. Hindi ako kampante. Sasamahan na lang kita sa pagpasok at pag-uwi. Huwag na. Lumayo ka sa akin. Iyon ang pinakamalaking proteksyon para sa akin. Si Jiang Shuyin ay araw-araw na, matapos ang oras ng trabaho. Dito tayo gagawin sa maliit na eskinita na ito. Sige. Pero dapat mabilis ka. Ako muna ang magbabantay sa kanto. Kapag may nangyari, tatawagan kita. Jiang Shuyin. Gusto kitang patayin. Xiao Yixuan, ganito mo lang kamahal siya. Xiao Qichuan. Gano mo siya kamahal? Handa kang mamatay para sa kanya. Oo, handa ako. May tao na dumating. Tumatakbo ka na. Xiao Yixuan. May nangyari ba sa'yo? Bakit ka ang tanga-tanga? Ayos ka lang ba? Tulong. May tao ba? May nasaktan. Xiao Qichuan, mabuhay ka ng maayos. Hindi ka pa nagsasawa sa parusa. Shuyin, pasensya na. Mahal kita. Huwag kang magsalita, magtipid ng lakas. Ayokong may utang ako sa'yo. Malapit nang mawala ang pasyente. Bilisan mo, ilabas na siya. Anong nangyayari? Shuyin, huwag kang mag-alala. Si Liu Shining, sinaksak niya ako ng kutsilyo. Yixuan, pinotektahan niya ako. Patuloy ang pagbaba ng presyon ng dugo. Maghanda ng dugo, bilisan niyo. Shuyin, kumain ka na muna ng kahit ano. Kung ganito lang, masasira ang katawan mo. Hindi ako makakain. Kumusta na ang doktor? Matagumpay ang operasyon, pero walang kamalay-malay ang pasyente. Hindi matukoy kung kailan siya gising. Kailangan niyang makita ang sarili niya. Kung gusto mong magising, ibibigay ko sa iyo ang regalo ni Xiaochu. Babalik ko ito sa iyo. Doktor, nagising siya. May pagbuti na ang kalagayan ng pasyente. May mga senyales na siya ay nagigising na. Shuyin, magpahinga ka na muna. Nandito ako. Matagal ka nang nagbabantay. Hindi mo na kayang tiisin yan. Ayos lang, tatay. Siyang nasaktan para sa akin. Liu Shining. Malapit na siyang hatulan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakalaya. Shuyin. Xiaochu. Sa wakas, nagising ka na. Huwag kang gumalaw, mahiga kang nakahiga. Sabi ng doktor, kapapanganak mo lang. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Huwag basta-basta gumalaw. Salamat sa iyo. Sa pagtulong kay Shuyin ngayon, pero hindi ibig sabihin, napapatawarin kita. Alam ko. Ginoong Liu, gagamitin ko ang natitirang buhay ko, upang ituwid ang aking mga pagkakamali. Umaasa akong mabibigyan mo ako ng pagkakataon, na alagaan si Shuyin. Sa hinaharap, hindi ko siya papayag ang masaktan.
Sana ay magagawa mo, sasabihin mo, gagawin mo. Tumulong ang pamilya na bahagyang buksan ang damit ng pasyente, para madali ang pagpapalit ng gamot. Pwedeng palitan ang gamot, sige. Magtiis ka lang, kaya mo pa, konti na lang. Kapag napalitan na ang gamot, mas magiging maayos. Maganda ang paggaling ng sugat, ngunit kailangan pa ring mag-ingat na huwag mabasa, at huwag mag-ehersisyo ng mabigat. Shuyin, gusto kong magsimula muli upang makabawi sa iyo at kay Xiaochu, kahit na sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, tulungan kang harapin ang mga pang-araw-araw na gawain, tulungan kang ayusin ang mga usapin sa kumpanya. Nanais ko. Handa ka bang bigyan ako ng pagkakataong ito, tungkol sa nakaraan? Hindi ganoon kadaling makalimutan ito. Ang pagkamatay ni Xiaochu ay isang sakit na mananatili sa aking puso. Bawat gabi ay pinapangarap ko siya. Ngunit paggising ko ay napagtanto na hindi na siya makababalik kailanman. Alam ko, araw-araw akong nagkasala dahil hindi ko kayo napanatiling ligtas. Shuyin, nais ko sana na bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi at manatili sa iyong tabi, kahit na kaibigan lang. Kapag kailangan mo ako, makatutulong ako ng kaunti. Hindi pa kita mapapatawad ngayon, pero dahil sa pagliligtas mo sa akin ngayon, maaari ko hindi ko masyadong saktan. Naiintindihan ko. Hihintayin ko. Shuyin, gusto ko na gumawa ng bagay para sa kumpanya. Bahagi rin ito ng aking pagwawasto. Alam ko, ang mga ginawa ko dati, nakapagdulot ka ng pinsala sa iyo at sa kumpanya, kaya nais kong sa pamamagitan ng aking pagsisikap, mapunan ito. Pwede. Pero kailangang sundin mo ang mga patakaran ng kumpanya. Magsimula ka sa pinakaibaba, may sariling sistema ang kumpanya. Hindi ako pwedeng gumawa ng dahilan dahil sa iyo, at sinisira ang mga patakaran. Sige, huwag kang mag-alala, susunod ako sa mga patakaran. Maghahirap ako sa trabaho. May mukha pa siyang dumating. Noong una, sobrang labis na kay Ginoong Jiang. Nasaktan si Ginoong Jiang ng labis. Ngayon gusto na namang bumalik. Saan naman ang ganitong kadali? Tama. Pero tingnan mo siya ngayon, na nagsusumikap. Hindi ko alam kung totoo ba ito. Maaaring nagkukunwari lang siya. Ginoong Jiang, malaki ang opinyon ng mga empleyado tungkol kay Ginoong Xiao na bumalik. Tingnan mo ito. Hayaan mo siyang magdusa. Ang mga chismis na ito ay hindi kasing bigat ng mga naranasan ko noon, kahit isang bahagi lang. Anak, sa wakas, nakabalik ka na. Sa panahong ito, pinagdaanan mo ang hirap sa labas. Nangangatog ka na. Hindi ka ba kumakain ng tama? Kuya, kamusta ang trabaho mo sa Jiang Corporation? May mga katrabaho bang naninira sa'yo? Mabuti ba si Jiang Shuyin sa'yo? Mabuti si Shuyin. Ayos lang yun. Kailangan mong magpakitang gilas, para mapansin si Shuyin. Ganap kitang tinatawad, kung makakapagbalikan kayo. Maging buo na ulit ang pamilya natin. Nanay, hindi naman ganun kadali. Ngayon, ang gusto ko lang ay maging nasa tabi niya. Basta't masaya siya kahit kaunti. Sapat na iyon para sa akin. Kuya, sa tingin ko rin, sobra ka noon. Talagang labis. Kailangan mo talagang pahalagahan ang pagkakataong ito. Si Jiang Shuyin ay isang mabuting babae. Huwag mong palampasin ulit. Xiaochu, nandito na ang mommy at daddy mo. Miss na miss ka na ni mommy araw-araw, kung nandyan ka lang. Siguradong tumangkad ka na ulit, mas naging maunawain na. Si Xiaochu. Tama si Papa. Aalagaan ni Papa si Mama, huwag kang mag-alala. Dinalhan kita ng napakarami, mga bagay na gusto mo. Sa susunod, Dad, madalas kang bibisita sa'yo.
Shuyin, anong nangyari sa'yo? Bakit ang pangit ng mukha mo? Wala naman. Siguro pagod lang ako lately. Hindi pwede. Punta tayo sa ospital para magpa-check. Binabati kita, buntis si Ginoong Jiang. Shuyin, magkakaroon na naman tayo ng anak. Shuyin, anong balak mo sa batang ito? Shuyin, ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Tatay, nagdesisyon akong itago ang batang ito. Siguradong si Xiaochu na ang bumalik. Magandang manugang, nagluto ako ng sabaw ng manok, halika. Subukan mo, sobrang tamis, ayaw kong uminom. Ito ay pinaghirapan ko buong hapon, kailangang uminom. Paano makakapagbigay ng nutrisyon sa bata kung hindi ka iinom? At kailangan din bawasan ang paggamit ng mga elektronikong produkto. Mabuti rin ang huwag magtrabaho masyado. Come on, ay naku, ayoko uminom. Mama, ayaw ko nang uminom. Kung ayaw ni Shuyin, di niya uubusin. Ha, pinipilit mo pa siyang gawin ang ayaw niya. Lilipat na lang tayo. Sige, hindi na ako magsasalita. Anong nangyari? Masakit ba ang tiyan mo? Gumagalaw na ang baby sa tiyan. Totoo. Baby. Ako ang tatay. Maaari pa ba akong maniwala sa'yo? Buntis si Ginang. Jiang, maraming gawain sa kumpanya. Kaya pa ba niyang alagaan ang lahat? Oo, umaasa ako. Huwag itong makaapekto sa pag-unlad ng kumpanya. Huwag pansinin ang mga chismis. Magpakatatag ka sa pagbubuntis. Nandito kami ni Dad para sa mga bagay ng kumpanya. Huwag, Xiaochu. Anong nangyari? Nagkaroon ka ba ng masamang panaginip? Napanaginipan ko si Xiaochu. Miss na miss ko siya. Natatakot ako para sa batang ito, na baka makaranas din ng kapahamakan. Hindi mangyayari yan, pangako ko sa'yo. Bubuhusin ko ang buhay ko para protektahan kayo. Hindi ko kayo papayag ang masaktan. Pero, talagang natatakot akong mawalan muli. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Lahat ay magiging maayos. Shuyin, uminom ka ng tubig. Magpahinga ka. Huwag masyadong mapagod. Hintayin mo akong matapos sa dokumentong ito. Magpahinga muna. Sasamahan kita. Mas mabilis kung dalawa tayo. Makakapahinga ka rin ng mas maaga. Bumagal ka, mag-ingat sa ilalim ng paa. Kung pagod ka na, maghahanap tayo ng lugar na mauupuan. Walang problema, kaya ko pang maglakad. Maganda ang hangin dito. Mabuti rin sa bata ang maglakad-lakad. Anong nangyari kay Shuyin? May nararamdaman ba siyang hindi maganda? Tawagan ang ambulansya. Manggang anak na ako. Congratulations! It is a girl. Mother and daughter are safe. Thank you. Thank you, Doctor. Shuyin, you have worked hard. Our daughter is very cute. Nasaan ang anak na babae? Kinuha siya ng tatay. Pakiramdam ko, bumalik na si Xiaochu. Gusto kong pangalanan, siya ng Nianchu. Okay ba? Okay. Tawagin mo siyang Nianchu. Tingnan mo, ang cute ng anak na babae. Kasing cute siya ni Xiaochu noon.